Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday ng hapon, mga lods, no? So medyo malupit matindi ang news natin ngayon. Maraming naboboring ngayon, mga idol, sa galaw ng chart, no? Sa mga news at sa mga mangyayaring inaabangan, no? Medyo maraming naboboring eh. medyo malungkot ang iba. Okay, pero tandaan nyo mga lods, weekend is coming mga idol. So hindi natin alam kung ano mangyayari sa chart natin. Ngayong sarado ang market, magsasara yung market ngayong Sabado-Linggo, mga idol. So titignan natin kung ano yung mangyayari, no? Pero tuloy-tuloy yung update natin diyan. Okay, so bago ang lahat ng ating malulupit na news na mangyayari ngayon, sana i-like nyo ang ating video, mga idol, lalo na ngayong umpisa pa lang ng video. Magandang ano yan, magandang balik yan sa ating channel pag lalo sa umpisa pa lang nila-like nyo na, okay? So ayan, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Let's go. Punta naman tayo sa ating crypto bubble. So ngayong oras na to, medyo nagkakaroon ng good, no, uptrend. Ngayong oras lang pero sa day kasi medyo ano 'yan. May mga green, may mga red, mga idol, pero sa week, ayan, makikita niyo na yung mga pulahan diyan, may mga double digits na diyan. Okay, pero ngayong hours, so far, medyo goods naman. Sa chart natin, to ano to, Doge to. Doge. Punta tayo sa Bitcoin. Magkano ang Bitcoin? 77.3. Mga idol, ang ating Bitcoin at ang ating XRP ay 1.36. Okay. Okay. So medyo malapit-lapit pa rin mga lods tandaan nyo itong blue na to, strong support ko to mga idol So inaasahan ko na talagang ayokong umabot dyan, mga idol, no? O ma-break niya ang ating support na yan. Okay, so mag-news na muna tayo mga idol. Matindi ang news natin, lalo na sa may mga update tayo ngayon. Sa China, tignan nyo yung China mga lodi. Absolute bloodbath ang nakalagay dito mga idol. Today, the Chinese stock market evaporated over ano to? Million, billion, 2 trillion. 2 trillion mga idol. To desperately prevent a stock market crash, China is now practically siguro to, dumping US treasuries. The situation looks extremely bad. Grabe, no? 2 trillion mga lodi. Alam niyo ba ang sobrang dami niyan mga lods? Alam niyo ba kung ilang taon ang 1 trillion seconds? 31,000 years ata yun mga idol. Imagine, hindi ko alam kung tama ako Kasi ang 1 million seconds, kasi ito yung parang pagkakaiba to ng million sa billion Kasi yung iba, lalo na sa pagnanakaw dito sa Pilipinas, mga lodi, parang sa akin lang sinasabi, million, bilyonaryo yung, billion yung ninakaw. Tapos ito, okay lang to, million. Million din naman yung ninakaw nito Tapos isa naman, halos pares lang kumbaga yung yung layo ng diferensya ng million sa billion, lalo na sa trillion, mga idol, is napakalayo niyan mga lodi. Hindi yan magkadikit. ang 1 million seconds mga idol, kung di ako nagkakamali, mga nasa 11 days lang yan. Pero ang 1 billion 1 billion seconds mga lodi, nasa 31 years. Imagine, 31 years and 6 months ata, nakalimutan ko na 'Di ba? Sipin niyo ang 1 million 11 days lang, seconds Pero ang 1 billion 31 years. O ang 1 trillion 31,000 years. Mga lods, mga ganun. So grabe. Imagine, natatalo ng ganito sa loob lamang ng isang araw. Mga idol, ang laking pera niyan. 'Di ba? Ito sa Pilipinas na to. Trading volume across major crypto exchange decreased in April 2026 compared to March. The total spot trading volume was down by 6.2% while the total derivatives trading volume was down by 9%. So, ito yung natataka ako, but nakaban lahat ng ito sa karamihan.
Yung mga foreign exchange, nakaban yan sa Pilipinas. Ba't dinidetect nila yan? Pero sige, okay lang. No problem, mga idol. Pero ayun yung statistic, mga idol, no? Medyo bumaba yung trading volume ngayon. Nanghihina na. Nanghihina na yung mga nagtitrade, mga lods. Grabe yun, mga idol, ano. Pero bago tayo dito sa mga ano na to, sa mga malulupit na news na to, dito muna tayo, mga idol, no? Sa Pi, shoutout sa nag-comment sa akin sa Pi, sa ano natin, for the first time, sino sa may Pi dyan, community, yung Pi community, for the first time, OKX has made Pi available to millions of people in the US through its platform, adding another access point to the Pi ecosystem for the users. Okay, sa OKX yan, Pi continues to expand its global network of pioneers and partners and strengthen ecosystem participation, utility, and real users adoption across the world. More users, more usage, strong network, mga idol, no? So marami nag-comment dito. Ito si Crypto Sensei, isa to sa mga sa mga XRP army din, content creator. OKX delivers again massive user adoption through Pi. Isa rin pala siya sa mga Pi, mga Lodi, no? Ano pa? Tungkol sa Pi Networks, ito tingnan ko to kasi meron silang bagong upgrade, tama ba? Pi Network ay papalapit na sa pag-activate ng protocol B23. Ito yun. Karamihan sa mga pangunahing nodes o mga computer na tumutulong magpatakbo ng network ay nakapag-upgrade na. So nag-upgrade kasi yung Pi, mga idol. Ito ay isang malaking hakbang dahil kasama rito ang paglipat sa mas bagong sistema. Mula sa Ubuntu 20 papunta sa Ubuntu 24. Mula sa Postgres hindi ko alam basahin to, 12 papunta sa PostgreSQL 16. Bakit importante ito? Ang upgrade na ito ay naghahanda sa network para sa mas mabilis at mas mahusay na paggana, no? Tulad ng mas maraming transaction at mas magandang storage. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa mas malakas na mainnet o official na pagtakbo ng Pi Network. Ang Pi Network ay patuloy na umuunlad matapos ang mahabang panahon ng paghihintay ng mga pioneers. Ako meron akong 2,000 Pi sa wallet, mga idol, pero hindi pa ako tapos dun sa number 9 yung requirements. Tapos ang transferable ko lang ata is nasa 200, 300 ganun. Ang layo kasi hindi pa ako basta yung sa number 9, nahirap ako makawala ron, hindi ko alam kung bakit. Mukhang malapit na ang susunod na malaking update na magpapahusay sa buong sistema. So, goods na goods dito yung mga loads. No, kasi sabi nga dito, the numbers don't lie. Pi Network's technical evolution is moving at breakneck speed. On-chain data confirms the systematic completion of the core protocol upgrades leading up to Protocol 23. So, ayan na, within the B3 23 integration official. So, ang pinakabuod dito, mga Lodi, nag-upgrade sila. No? Paghahanda sa mainnet nila, mga idol, which is good yan sa mga pioneers. No? So, goods na goods. Marami matutuwa niyan, lalo na yung mga tito, tita, lolo nyo. Diba? Karamihan ng mga nakikita ko mga Pi community, medyo oldies na mga idol, So, congrats sa kanila kung sakali. Diba? The Senate will go home. Ito medyo malungkot to, pero okay lang to. Alam naman natin ang mangyayari to, mga idol. Sa Clarity Act to, Diba? The Senate will go home until June, leaving the reconciliation bill unfinished, no? Kasi ito yan, mga lods, This means, ito yung binasa natin kanina. Sabi ni Eleanor Terret, this means the Clarity Act will now be competing for floor time in June with the reconciliation FISA as well as the housing bill that passed the House this week. The reality of whether the Senate can get two major pieces of legislation done amid time constraints and competing priorities is beginning to set in. And the question of
whether one will inevitably slip into July is now being asked. Kasi nga, ang inaasahan nila mga Lodi, July 4, no? Pipirmahan na. O bago mag July 4, maaprobahan yan. There are 4 working weeks in June and just 3 in July before the August recess. So, ayan mga Lodi. So, talagang pipilitin nila yan, mga Lods, no, sa June. At ito, isang malupit na. Ito, mamaya itong alas 11 ng gabi, mga idol, no? Tomorrow will be a big day, pero sa atin mamaya to. The Federal Reserve is a day away from a changing of the guard. With Kevin Warsh set to take over for Jerome Powell as chairman, this will be the first ever pro-crypto chairman in history. Kasi yung parang ano nila dito, oath taking, parang ganun, yung magtitake sila ng oath, o uupo na talaga, itatalaga na, yung tataas yung kamay, susumpa, ganun. At atin doon si Trump, mga Lord. Sa tingin ko manunumpa na si Kevin Warsh na siya ang mamumuno ng Fed. Okay? So, ngayon yan, gabi, 11 ng gabi, alam ko 11 to ng gabi, chinek ko kanina. So, goods to mga idol, no? Uupo na si boss. At ito, isa ring good news to mga idol, no? US Congress just formally introduced a new strategic Bitcoin Reserve Bill. Nako, alam niyo mga idol, ito, pangarap lang dati to mga loads. Ngayon nandito na. Bill will ensure use sells kumbaga hindi sila magbebenta for at least 20 years ng Bitcoin. Mga idol, no? Tanungin natin siguro kung totoo to. Alam ko totoo to eh. Imagine 20 years, no? Hindi mo pwedeng galawin ang Bitcoin. Pwede ka magdagdag, pero hindi ka pwede magbenta. Gagawin nilang ano yun. Hindi ko alam kung gagawa nila ng batas yun, mga lods. Pero napakaganda niyan, lalo na sa Bitcoin community. Totoo daw. Totoo ito. Ipinakilala talaga kahapon to, May 21, 2026 ni Congressman Nick Berwick, no, kasama ni Gerald Golden, ang American Reserve Modernization Act, ARMA, nakalagay diyan. Itatatag ng US Strategic Bitcoin Reserve sa ilalim ng Treasury Department lahat ng Bitcoin na hawak ng gobyerno mula seizures, forfeitures o yung mga nakuha nila ay konsolidahin at i-hold ng hindi bababa ng 20 years. Walang benta o walang selling. May hiwalay na digital asset stockpile para sa ibang non-Bitcoin crypto. So kasi hindi lang nata Bitcoin yung i-hold nila, marami rin. Nag-aaral din ito ng budget neutral na pagbili ng Bitcoin. Target na humigit kumulang 1 million BTC sa loob ng ilang taon. Grabe, no? Tatapatan nila yung Bitcoin na hawak ni Satoshi Nakamoto. 1 million BTC, gravities yun. May bipartisan support na, mahigit 16 co-sponsor na rin, mga idol. Ito ay pagpapatuloy ng naunang Bitcoin Act at Trump Executive Order noong 2025. Ito yung status niya. Bagong ipapakilala pa lang sa Kongreso, kaya malayo pa ito sa pagiging batas. So parang ipo-propose pa lang to, mga idol, no? Pero legit ito at may momentum sa crypto space, di ba? So okay na yan, mga idol, no? Kumbaga andyan na yan, no? Ang kailangan na lang yan i-push, no? So andyan na yan. So congrats na agad. Nako, matindi-tindi to. Ito, maganda rin to mga idol kasi millions of X users can now instantly trade XRP through the new Trust Wallet X Cash Tag integration. Kasi magpa-partner yung X tsaka yung Trust Wallet. At madali ka nang ito, nakalagay dito. Nangangahulugan ito na pwede ka nang diretsong bumili, magbenta o mag-trade ng XRP gamit ang iyong Trust Wallet nang hindi umaalis sa X app. Mukhang kasama XRP sa magiging tatakbong mga crypto dito sa X, mga lodi. Parang instant trading na feature, mabilis at diretso. Ito ay isang malaking balita para sa XRP community dahil mas madali na ngayon ma-access at magamit ang XRP sa loob mismo ng social media platform na X. At napakalupit niyan, mga idol, no? Antindi niyan. Ito kasi mga lodi, yung 1 minute
ni David Schwartz, mga idol, parang nag-focus dito sa tokenization, mga idol, lalo na sa DTCC, no? Ayan yun, no? DTC just flip the switch on tokenization at scale. Alam niyo naman yung DTCC, mga idol, andyan kabilang yung Ripple Prime. Okay? Kasi 150 trillion in US equities moving on to shared digital infrastructure at kasama dyan yung Ripple Prime. So, naging bullish dyan, mga idol. At marami na rin, sinasabi na rin nila Brad Garlinghouse na yung tokenization, mga lods, pati ni Larry Pink, di ba? Lagi nilang bukang bibigyan, mga lodi, na parang lahat matotokenize na. No? So, grabe to, mga idol. Kaya nga sabi dito, the world is about to change. Trillions will be tokenized. 'Di ba? Dun parang ito yung magbabago sa ating lahat, mga lodi. Matindi yan, mga idol, no? So at imagine kasama yung Ripple diyan, mga lods. At matindi rin yun. Isa pang ito, Ripple Prime speaking. Ripple Prime plugs into 7 trillion AUM EDX markets. Ripple has integrated with 70 EDX, 7 trillion ba to? Tama. 7 trillion EDX markets, giving institutions a single gateway to spot and futures crypto liquidity. EDX markets is backed by Wall Street giant like Citadel, Fidelity, Charles Schwab, and Goldman Sachs. XRP is moving deeper into Wall Street crypto rails, no? So pinapasok na ng XRP yung Wall Street, mga lods. Pero meron naman na talaga yan, mga idol, na balita na natin nung nakaraan, no? Nandiyan na sila din sa loob niyan. No? Tapos ito lang, isang last natin na nakakapagtaka. Mukhang nagpaparamdam na si David Schwartz. Ripple ex-CTO and board member changes profile picture to Fuzzy character. It is official, a Fuzzy world. Tingnan ko nga, totoo ba yan? Baka hindi Oo nga. Pinalitan ni David Schwartz yung niya, profile niya. Alam nyo na nakakaano to. Hindi ko lang kung pinagtitripan tayo ni David Schwartz, no? Kasi noong nakaraan, meron siya mga sinasabi na parang ayaw niya ng mga riddle na ganyan. Hindi niya pag nagsasalita siya, hindi ibig sabihin na nagpapariddle siya o something. Tapos bigla siyang magaganito. Usually yung mga nagbibigay ng riddle sa XRP Army, ganito yung mga itsura, yung mga bear, 'di ba? Tapos ngayon magpapalit siya ng ganyan. Ang kulit din nito ni David Schwartz, no? Na parang pinaglalaroan yung feelings natin. Hindi mo alam kung seryoso o naglolo ko mga idol, no? So ayan, ito yung chart natin, mga lods. Alam nyo, kapit lang, mga idol, no? Kasi samantalahin natin, nandito tayo sa baba, mga lodi. Kasi once na lumipad na yan o umangat na yan, parang magsisisi ka na kumbaga nakita ko yung portion na nandun sa baba yung market dapat pala na ganito ako, dapat pala na ganito, ganyan, nagbudega ako or something, mga lods, no? So volatile lang market, mga lods. Hindi naman yan magtatagal dito ng ilang taon. Darating yung panahon na babasag yung pataas, okay? At sa tingin ko malapit na yun at hindi yun naabot ng taon, mga lodi, no? Ngayong 2026, mga idol, maraming pwedeng mangyari. Marami tayong catalyst na mangyayari ngayong 2026 no? At mabibigat yung mga catalyst na yun, mga lods. Magpapagalaw talaga ng market yun. So humanda kayo doon. Pero sa ngayon, easy lang, mga lod. Don't panic, it's organic, mga idol, no? Kayo masyado magpanic, relax lang kayo, no? Kung wala kayong pambodega, huwag kayong mag-panic sell. Kung meron kayong pambodega, di goods, cool. Pagka ganun, ako, nag-aalala nga ako ngayon kasi bayaran ng tuition ngayon tsaka bilihan ng mga gamit sa school, 'di ba? So mukhang magbabawas ako dito. Oh my god. Ay, imbis na magbodega ako ngayon baka medyo medyo magbawas lang tayo ng konti para sa umpisa ng klase. Okay, pero tuloy-tuloy pa rin tayo, mga lodi, no? Yun yung hindi pwedeng mawala. So, ayan, kita-kits tayo sa susunod na video, mga idol. Salamat sa mga nanood. Alam nyo na, like nyo yung video. Mga lods, babawi ako sa inyo. Alam nyo kasi medyo busy ngayon pansin nyo, laging wala si Boy WhatsApp lagi sa huli. Kasi busy ngayon. So, hanggang lang to, hanggang ngayong week lang to. Next week, balik na tayo sa 2 days na video everyday update, and then basa-basa na ulit tayo ng comment. Pero ngayon kasi sinisingit-singit ko lang tong update natin kasi medyo
nabibisi tayo. Okay? So sana maintindihan nyo, bawi tayo. Pero sana salamat pa rin sa mga sumusuporta, sa mga nagko-comment, nagla-like ng video, mga idol at syempre sa mga nag-subscribe, subscribe. Okay? So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol? Kita-kits tayo next video. Love you all.